Isang klase po ng halamang gubat. Tigi ang tawag namin nito sa aming lugar. Pungapong naman sa ilan. At ginagamit nga ito pakain sa mga hayop. Dahil sinasabi nga po, nakakalason kapag pumasok sa katawan. Pero iba naman ang paliwanag sa amin dyan ng aming mga magulang. Dahil kapag nakain mo to, Kikiligin ka sa sarap. malimit ito nakikita sa mga masusukal na lugar at lumalabas kapag tag-ulan. Batik ang balat at magaspang. Ito ang kailangan tanggalin dahil yung katit dyan nakakapit. Di na kailangang hugasan sa kahiniwa ng pahaba, pinis at mabawasan ng katas upang sa pagluluto hindi gaano magtubig at mga gagamiting pampalasa mas maraming masipsip. Sibuyas, bawang, luya unay ginisa kasama na sili, mapalabas anghang at aroma. Pinaalatan ng patis sa kasinala 1 kilo ng gata. Una at pangalawa kinuha sa isang piga. Binudbuhan ng pampalasa kasama ng paminta. Saglit na pinakuluan, halaman, ligaw, lagay na. Sa mahinang apoy maluto ng dahan-dahan. Sinangag na dilis pinaikot sa ibabaw. Hindi dito pwede ang tiradang paspasan. Hinayaan sumingaw, lumapot ang sabaw. At naglaon, bango, malingasaw. Kapag ganito ang ulam, sandukan mo na ng bahaw. Sa kalapit sa Diyos Ama, baka sa mukbang huli na. Dahil kwento nakakalason kapag pumasok sa katawan, manginginig ka na lang. Pero iba ang kwento ng aking matikman. Kikiligin ka sa sarap. Grabe. Yung gata niya, lasang-lasa. Puro. May kagat ng anghang, lalo na kapag ganyan nga po. May pares na daing. At yung suka dyan na sausawan ko, galing po dito sa saging. Pag kinagat mo, yung texture niya, may kaunting lutong. Parang kumakain ng litid. Pero hindi naman siya, halimbawa katulad po ng ampalaya, na mayroon siyang sariling lasang pait. Ang puso ng saging mayroon siyang sariling pakla. Ito po, wala siyang sariling lasa. Bumagay na lang siya doon sa gata. Para lang din gabi. Yung nga lang ho, sa gabi kasi, nalalabsak. Ito yung pagkaluto niya, saktong-lutong lang. Daing, may sili. Kahap, babad ko na nga dyan. Tsaka po ng kanyang lasa. Na may kapit ng anghang. Pero yun naman po yung masarap sa ginataan. Manghang. Kaya yung mga kanayon nating Oragon all the way ng Bicol. Basta ginataan, matik yan, naliligo sa sili. Medyo mainit pa nga lang po. Mas lalo na yung sasakap kapag yung nababahaw. Hindi lang po sa atin sa Pilipinas mga kanayon. Kahit nga din dito, kaya nga may nabili akong ganyan. Alam din nilang kainin.
Kaya yung mga nangunguha po dyan, sabi pinapakain lang sa mga alagang baboy. Subukan nyo din po itong gulayin. Bisa, halo sa munggo, sardinas, katalo na yan. Kapag lipit din po sa pangangailangan. Pero kung alangan ka at may pambili ka naman ng ulam, itong huwag mo na ipagpilitan. Magkarni ka na lang. Pang baha ko pa mamaya yan. Merienda. Ang tawag doon sa hapon, mga alas 3, bago ko sunduin yung aking mag-iina. Maraming salamat po mga kanayon sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking binahagi na naman na pagkain bukid. At sana nagustuhan nyo po at may natutunan din kayo. Maraming salamat po mga kanayon. Kita-kits po tayo sa mga susunod kong upload. Kapit. Damdam ko na ang anghang. Pero ang sarap. Kain po tayo.